So sa video class, kung mapapansin ninyo, kinompute ko tong Rx at Ry. Yung Rx at Ry, mali po yung computation ko dito. Bakit? Kasi yung area po na ginamit ko dito ay yung area na binigay sa given, which is yung 172.80.598. Kaso, ang alam natin, lahat ng properties na ito ay good for one W shape lang. So, anong mali natin, class? Ang mali po natin doon ay hindi natin times 2 yung area kasi dalawa yung W shape na meron tayo. Okay? So nung last, yung sa video, actually napalitan ko na to, no? Sa video, ang nilagay natin, ano nga yung IX? 742.398 10 raised to 6. Tapos, yung area ay 17280.598. Yan. So actually, yung sa video, 207.21. Ay, 27 yung lumabas doon. Pinalitan ko na to, ang ginawa ko na lang, tinimes 2 ko yung area. 146.56. Okay? So bakit nga ulit mali? Kasi yung ginamit ko pong area ay yung area na given na to. Yung lahat ng properties na ito ay good for one W shape lang. Kung makikita ninyo, yung ating column ay dalawa yung W shape. So ita times 2 ko lang ito. Gets ba yon? Sa madaling salita, lahat po dito na area, lahat dito na, wait lang, tama ba? Lahat po dito na may tungkol sa area class ay area total. So, ibig sabihin, sa video, mali din ako dito. No? Sa video, hindi ko po tinimes to itong last part. Yan. Missing ako niyan. Pero, since binago ko na, ito na po yung tamang sagot. Okay, yun lang naman yung konting mali natin sa video. Yung area. Okay? So, ano tayo, no? Proceed tayo. For this day class, dalawa po yung ituturo nating topic. So, unahan na muna natin for beams. Asan na yung ano? Pwede na? Okay. Kamusta pala kayo, class? Ang tagal natin din nagkita, no? Halos, hindi na, halos puro asynchronous na ako ng mga nakaraan, eh. Okay. Goods pa naman kayo? Okay. So, sa beams class, meron tayong dalawang type of stresses na nag-occur dyan. Dalawa. Ano nga yun? Siyempre, the shear stress at flexural stress. Okay? So shear stress denoted as stress due to shear is equals to tau. No, tau tawag dyan. Hindi ko alam kung tama yung drawing ko pero parang letter T. VQ over IB. Sa flexural stress naman, stress due to bending is equals to sigma MC over I. Okay? So, dalawa lang po yung stresses na makikita natin sa beams. Actually, dapat nauna nating ituro to itong beams kesa sa column. Pero since napaliwanag naman din natin to ng ng maayos din naman, no? So, wala naman ng problema sa tingin ko. Okay? So, ibig sabihin, expect na po ninyo class na mas madali itong topic na to kaysa sa actually loaded. No? Mas madali ito. Okay? Ano ba ba? So dito sa ano pala, sa shear stress class, dalawang type of shear stress ang meron tayo. Dito meron tayong
Etong shear stress na to, yung VQ over IB, that is called maximum horizontal shear stress. Okay, maximum horizontal shear stress talaga yan. Tapos, yung isa namang shear stress na sinasabi ko ay average web shear. Anong formula ng average web shear? Siyempre, FV is equals to V over dTW. So actually class, sa beams, etong mga formula lang yung makikita ninyo. So ngayon, papaliwanag natin yung mga letters na to, no? So ano nga ba tong mga to? Simulan natin kay letter I. Alam ko na topic ay nagawa na natin to, no? Pero explain pa rin natin. The I is the centroidal moment of inertia. Sorry. Okay? C, that is the distance to extreme most fiber. Okay, wait lang, papaliwanag kayo mamaya. V is the shear force. The P is the width. And the Q is moment of the area. Okay? So, sa sa mismong dito, example, mas mauunawaan natin tong mga to. So, example na agad tayo, no? Example. Okay? So, lista ko lang yung mga given, no? 500 mm squared, 10 mm. Ay, sorry. 350, 10 mm, 16, 200, meron tayong IX na 266, IY 45 times 10 raised to 6. Tapos, modulus of elasticity, 200 gigapascal kasi bakal yan. Then, dito class, sa ASD, yung tinuturo ko kasing beams, ASD lang to. As we all know, na-introduce ko rin sa inyo si LRFD. Mas mahirap na po yung LRFD. Itong ASD, basic lang to. Yung ASD, lagi po yan binibigyan ng allowable stresses, no? So, allowable stress due to bending, 148 megapascal. Allowable stress due to shear, 99 megapascal. So, ito na po yung ating mga given. Ngayon, hanapin natin si M at si V. Okay? So, punta muna tayo kay letter A. Hanapin daw natin si letter M. So, aling mga formula dito yung pwede nating mahanap si letter M? Siyempre, si flexural stress. So, flexural stress yung gagamitin natin. FB, 148 megapascal is equals to M
times C over I. Ngayon, i-drawing muna natin yung figure para para mas madali nating ma-appreciate. Okay? So sabi sa given natin, yung depth daw ay 350. Tapos yung width ng flange ay 200. Then yung kapal ng flange ay 16 at yung kapal naman ng web ay 10. Okay? So kompleto na. Hanapin na lang natin si letter C, no? So paano natin madi-distinguish si letter C? Si letter C po ay sabi distance to the extreme most fiber. So usually ang ginagawa natin, naglalagay po tayo ng neutral axis. Nag-a-agree naman tayo nasa pinakagitna yung neutral axis natin. Okay? So this is the x-axis. Yung C po, from neutral axis hanggang dulo nung steel mo. So this is the C. So paano natin mahanap yan? Siyempre, 350 divided by 2 lang yan. Tama ba? Or 175. So lalagay ko lang dito class, 175 over I. Ngayon, meron tayong binigay na Ix at Iy. Makinig dito Ix at Iy. Hindi sinabi kung gagamitin si X o gagamitin si Y. On your own way, dapat ma-distinguish kung ano yung gagamitin mo dito. So, paano natin ma-distinguish class kung ano yung kailangan nating gamitin? So, magbigay ako ng figure. Ganito lang po yan kadali. Halimbawa, ito yung beams natin. Dodrawingan ko to class ng y-axis at ng x-axis. Okay? Ngayon, yung beams, nag-a-agree tayo na usually ang binubuhat niyang load ay from sa taas pababa. Tama ba? Ganyan siya nag-a-act, di ba? Okay? Ngayon, kapag nagkaroon ka ng load na pababa, so drawing ko lang dito, nagkaroon ka ng load na pababa, force P. Ang tendency class, magkakaroon ka rin ng deflection na pababa. Tama ba? Alam nyo ba yung deflection? Goods? Alam nyo yung deflection? When we say deflection class, halimbawa meron akong ruler na diretso. Kapag diniinan ko yan sa gitna, nilagyan ko yan ng force sa gitna, ang tendency sa ruler, magbe-bend yan. Tama ba? Yung distance po ng bending niya from the original hanggang doon sa nag-bend, tawag po natin dyan deflection. Ibig sabihin yung paglundo ng isang member. Okay, so balik tayo. Halimbawa, dito sa beam, yung force P ay pababa, therefore yung deflection mo ay pababa. Ngayon, yung perpendicular ng ating load at deflection, perpendicular. Ayan Ano yung perpendicular axis? Diba? X-axis. Therefore, ang gagamitin mong ay X. No? Ix. Depende po yan sa load. So halimbawa naman class, nagbigay ako ng load na paganto para sa beam. From right to left. Ang tendency, magkakaroon din yan ng deflection na right to left. Ano yung perpendicular axis ng right to left? Siyempre, yung vertical na. Tama ba? So in this case, kapag paganto pala yung direction ng ating load, yung I na gagamitin mo na ay IY.
Kasi y-axis na yung perpendicular. Nakuha ba yon? Goods doon? So in this case class, wala akong sinabi kung anong itsura ng load. Tama? Hindi ko sinabi kung pababa or patagilid. Pero lagi niyong tatandaan na kapag wala pong sinabi para sa beam, laging pababa lang 'yon. Kasi in actual, no, pag nasa actual na tayo, alam naman natin na laging ganito lang yung kinikerry na load ng beams. So kapag walang sinabi, laging ganito lang. So anong ibig kong sabihin? Kapag walang sinabi, ang laging gagamitin mo for beams ay IX, no? Not unless sinabi ko class na laterally yung ating force or from left to right or right to left. Okay? Pero ganun po yun kinukuha, no? Yung perpendicular axis lang. Nakuha yon? Good side doon, ha? Okay. Ngayon, ganito. 'Di ba alam natin na papaba yung load? Alam natin na x-axis yung perpendicular. Kung alam natin na x-axis yung perpendicular, ang gagawin mo naman ay dun mo naman din hahatiin yung ating steel member. X-axis din yung hati mo. Gets ba yon? Ngayon, kapag y-axis naman yung perpendicular, ang hati mo naman sa steel member mo ay pa ganito. Nakuha ba yon? Okay? Sa madaling salita, class, kapag IX, hahatiin mo siya pa X. Kapag IY yung gagamitin mo, hahatiin mo siya pa Y. Nagets yun? Okay. So, IX, anong value ng IX? 266 times 10 raised to 6. Tandaan nyo yan, ha, yung sinabi ko ngayon, ha. 266 times 10 raised to 6. Therefore, pwede na nating makuha si M. Diba? Dali lang. 148 times 266 times 10 raised to 6 divided by 175. Okay. So, ang lalabas po ay 224.96 kilonewton meter. Kasi yan ay moment. Gets? Yan na yun, yung sagot. For letter A. Kuha, ah. Ngayon, letter B tayo, class. For shear. Hahanapin daw natin, sabi sa letter B, hanapin natin si shear force sa mga formula na to. In this case, class, dalawa po yung formula natin. Meron tayong horizontal shear stress at average web shear. So, anong itsura pala ng mga shear na to? Ano? Wait lang, drawing lang natin. Yung max horizontal, ay, nagulo na. Yung max horizontal, syempre, pa-horizontal yan, no? Horizontal shear. Yan. Tapos yung average web shear, syempre, pa-vertical na yan. Okay? So, ganyan po itsura niyan. Ngayon, ang problema natin, class, pinapahanap sa atin si value ng V or yung shear force. Pero dalawa yung pwede nating gamitin. Tama? Meron ditong V, meron ditong V. Tama ba? Okay. About the others, apat lang nakikita ko. Okay. So, dalawa yung formula natin dito. Dalawa to, maaari nating magamit at makuha si V. Pero, for sure, magkaiba yung sagot. So, alin yung tama? Again, makinig. Kapag wala pong sinabi, class, na gagamitin ninyo para makuha si shear force, ang ginagamit po natin dyan ay si
max horizontal shear stress. Okay? Kasi po itong VQ over IB, that is the general formula for shear. Okay? That is the general formula for shear. Not unless sinabi ko na gamitin natin si web shear, dun nyo lang gagamitin si web shear. Pero pag walang sinabi, laging si VQ over IB. Naintindihan? Okay. Ngayon, what if magtanong ako, what is the shear force ay the maximum shear stress? Pinahanap ko ngayon sa FV, no? Anong formula yung gagamitin natin? VQ over IB ba o si V over DTW? Sorry. Okay, sabi maximum shear stress. Unang papasok sa isip natin, makikita natin yung pangalan ng maximum. Uy, maximum horizontal shear stress. VQ over IB gamitin ko. Pero hindi. Pag sinabi na maximum shear stress, ang gagamitin mo ay si average web shear. Magulo, no? Magulo siya, no? Pero ipaliwanag lang natin kung bakit, class, no? Bakit si average? Max yan. Kasi po, yung dalawang shear na to ay magkaiba pa rin ng direction. At nagkataon lang na si V, lagyan ko lang ng number. This is the FV1, FV2. Nagkataon lang na si FV2 ay lubhang mas maliit kesa kay FV1. Okay? Ibig sabihin, mas maliit si average web shear, usually yung lumalabas na sagot, kesa kay horizontal shear stress. Sir, sabi nyo maximum, bakit mas kukunin nyo yung mas maliit? 'Di ba nasanay tayo, class, na sa design, kinukuha natin yung mas maliit na value kapag yung mga shear, force, tama? So in this case, yung mas maliit na value yung kukunin natin. Ganun lang po yun. Gets ba? Okay. So sabi ko, pag walang ginamit, si VQ over IB. So FV is 99. Si V yung hinahanap, si Q mamaya na yan ay 266 times 10 raised to 6. Then B. Okay, si B. Si B class, that is the width. Walang sinabi kung anong width. Tama? So anong gagamitin natin? So dito, di ba nahati natin siya in X direction? Hinati ko na siya sa X. Kasi IX yung gagamitin natin, di ba? Kaya hinati ko siya sa X. Ngayon, yung width na gagamitin nyo, class, ay yung width kung saan nahati yung member. In this case, nahati ko yung gitna na to. Itong web. Ayan, oh. Wait lang, pula rin kasi. Di ba nahati ko tong part na to? Parang inispada ko siya, no? Hi- Hiniwa ko siya sa gitna. Yung width na magagamit mo ay yung member or yung part kung saan mo siya nahiwa or naputol. In this case, yung width nito ay 10. Tama ba? So, lalagay ko dito, 10. Ngayon, kapag aywa yung nagamit mo, class, pag ganito, yan. Ang width na magagamit mo naman para sa ganyan is yung mismong 350 na. Nakuha ba yun? Nakuha, ah? Okay. So, 350 na yung magagamit. Pero in this case, X mo lang siya hiniwa, yung 10 lang yung nakuha mo, kaya 10. So, Q. Dito sa Q, medyo challenging, pero ang sobrang dali lang nito. Si Q, sabi, that is the moment of the area. Ngayon, alam mo na ang hati mo ay horizontally or by x-axis. Magkakaroon ka ngayon ng segment top segment, at bottom segment. Tama?
Pero either way, pwede mong gamitin kahit saan dyan kasi magkamukha lang naman yan, no? Ang gusto ko lang sabihin na yung area sa top at area sa bottom ay pwede mong magamit para makuha si Q. Ano ba si Q, class? Si Q. Si Q, class, that is the moment of the area. So, ibig sabihin, imo-moment lang natin yung bawat area na to. So, i-moment natin si area number 1, yung box na to, yung rectangle na to. So, moment niya is 16. Area muna, times 200. Then, the distance of the centroid. Distance ng centroid, ito yung centroid, nag-agree tayo dyan, papunta sa neutral axis. Tama ba? So, ano to? Ano tong distance na to? That is 175 minus, ito yung 175, minus 16 over 2 kasi centroid yan. So, 8 minus 8 plus yung itong rectangle number 2. Ito. Ano yung distance nito? No? 175 minus 16. Tama ba? So, 159. So, 159 lalagay ko dito. So, 159 pala, i-multiply natin ng thickness niya para area times 10. Then, i-multiply natin yung centroid naman. Centroid niya papunta sa neutral axis. So, ano yan? That is 159 over 2. Tama ba? 159 over 2. So, pwede na nating makuha si letter Q. That is 16 times 200, 175 minus 8, 159 times 10, 159 divided by 2. Ang sagot po ay 660,805. So, this is mm cube. Bakit ko nasabi? Ang area ay mm squared. I-times lang natin ng mm cube na. So, 660,805. So, 660,805. Therefore, pwede na nating mahanap si letter V, class. So, 99 is equals to V 660,805 266 times 10 raised to 6 times 10. So, ang final answer daw ay 398.51. So, dito marami pa rin nalilito sa inyo, class. Ang lumabas sa akin ay ito. Tama? So, mahaba. Ang kinukuha natin para sa kilonewton, pag kilonewton lang yung unit, yung times 10 raised to 3 lang. Okay? Pero kapag gusto nating kunin si kilonewton over kilonewton meter gaya nung kanina, ano nga yung kanina? 148 times 266 times 10 raised to 6 over 175. Kailangan nating kunin si times 10 raised to 6 kasi dalawang unit to. 'Di ba ito ay N meter papunta sa kilonewton ay NNM papunta kay kilonewton meter. So, ibig sabihin, dalawang unit yung kailangan mong baguhin. In this case, isa lang. Kaya isang divide lang to ng 1,000. Ito, dalawang divide to ng 1,000. Okay? So, sana wala na nalilito doon, no? Okay? Goods. Walang tanong dito, class? Any questions? Goods na tayo dito? Okay. Wait lang. Sige, goods na daw. I want you to answer, class. Sagutan natin, no? At ang unang makakapagsagot, bibigyan ko ng plus 10 sa quiz for next quiz. Okay, so kaya ready tayo.
Same po ng units. Same lahat ng units. But, yung load ko naman ay pakaliwa. Paganto na. Okay? So, wait ko kayong makasagot. Okay? So, hanggang 1:05, 15 minutes. Good luck! Bigay nyo sa akin si letter M at si letter V, ha? Dalawa yan.
Okay, class? Hello? Hello? Saan na kayo? Kumusta? Nabawasan pa tayo, 25 na lang ah. Asa na iba? Hello, hello, hello? Paki-open po ng ating camera, class. Hello? Walang nag-try. Wala. Try lang naman, try. Wala. Try lang. Pag nakuha yung isa, edi may plus pa din yun. Wala. Goods na. Anyone? Oy, may nag-chat na. Mga sure sila sa ano, oh. Sa moment lang, oh. Walang sasagot ng V. Tingin nga, sa V nga, wala. Try lang. Try na nyo ba? Hindi. Hindi. Hindi na po kinak. Sige. Game, game. Tatlo lang, apat lang sila nag-try. Sagot. Okay, try natin, no? Sige. Sasagot ng V, ah. Try natin muna si M. Letter B. Ay, number 2. Ito ay number 1. 148 pa din, megapascal, is equals to M times C. Okay, dito na tayo magtatalo. Okay. Since class, yung ating load ay pa-left na, yung perpendicular axis niyan ay y-axis na. So therefore, yung hati mo ngayon para dun sa ating member ay sa y-axis na. Tama? Y-axis. Okay? So yung C natin from outermost fiber hanggang sa centroid or sa neutral axis, that is 200 divided by 2 or 100. Then IY yung gagamitin. So therefore, 45 times 10 raised to 6. Okay? So ano sagot nito? 148 M 145 times 10 raised to 6. Oh, wow, tama. Sino nag-chat? Okay, okay. Ay, sorry. So, ang final answer po para sa letter M ay 66.6 kilonewton meter. Okay? So, para naman po sa letter V, paano na to? So, sa letter B, that is 99 pa din, yung allowable, is equals to V times Q over I, 45 times 10 raised to 6. Ngayon, yung letter B na gagamitin natin, kung kanina 10 yung ginamit natin, in this case, hinati ko siya sa y-axis. So, yung nahati ko dito, ito yon. Tama? Itong part yon. Ano yung width niyan nung hinati ko na yan? Di ba? That is 350. Tama ba? So, 350 yung width na gagamitin natin. So, 350 lagay ko lang dito. Then Q. Q na lang tayo. So, sa Q class,
Kung kanina ginamit natin si top, pwede natin gamitin si top, pwede natin gamitin si bot. Ngayon dito, pwede natin gamitin si left, and pwede natin gamitin si right. Okay? So in this case, marami ng ano, ang dami ng, nako. Ano? Yan. Okay. So gagamitin ko na lang si left class ha. O si left, yung flange muna yung kukunin natin ng moment. Ito yung centroid niya. Okay? So that is 16 times 100. Di ba 100 to? So 16 times 100 times the distance. So yung distance from etong centroid hanggang y. Okay? That is 100 divided by 2. Tama ba? So that is 50. Nag-agree tayo doon? 50 to. Tama? Ngayon, dalawa yung flange. Parehas lang sila ng dimension. So therefore, pwede ko na lang gamitin yung times 2. Kasi dalawa yung flange eh. Meron sa taas, meron sa baba. Okay? Tandaan ka sa IY na po yung ginamit. Kaya hinati ko siya sa Y. So ito yung gagamitin natin, yung buong left side. May nag-chat? Ano yan? Ayun lang. Okay. Dalawa yung flange. So 50 times 2. Then i-add natin yung nasa gitna na web. So si web class, hinati ko siya sa gitna pa, di ba? So ang magagamit lang natin ditong area is yung left side. Ito. Okay? So yan, kung hinati ko yan sa gitna, yung left side niyan, 5. Kasi 10 to eh. Yung right side niyan, 5. So ano yung area na magagamit lang natin dito? 'Di ba that is 159 plus 159, 159 din to eh. Ilan 'yun? 159 times 2, that is 318. So 318 plus multiply lang natin ng 5. Okay? Then yung centroid, ito yung centroid class. Dito yan sa pinakagitna. Papunta sa y bar. That is 5 divided by 2 or 2.5. Nagets ba yon? Okay? So, anong sagot dito? 16 times 100 times 50 times 2 plus 318 times 5 times 2.5 or 163,975. 163,975. So, meron na tayong V para sa IY or yung along Y. 99 is equals to alpha X 163,975 45 times 10 raised to 6 then 350. So, ang final answer ay 9,509.07. Okay, so bakit natin kinuha yung 9,000? Kasi times 10 raised to 3 lang to. Isang unit lang naman to eh, di ba? Newton to kilonewton. So times 10 raised to 3 lang yung kailangan nating kunin. Gets ba yon? So meron na tayong sagot for M at V. So wait lang ah. Sino yung mga sumagot? Yeah.
Isa-isahin lang natin ha. Marcelo, Alcoran at si Riani. Okay. Okay. Hala, nawala ito. 1,639,75. Any questions po regarding dito sa topic na to, class? Wala. Goods naman na. Wala tayong problema dito. Okay. Okay, ngayon class, dadagdagan pa natin to. Hindi pa tayo tapos. What if pinahanap ko ay sorry, si P due to shear force. Ano ba si P, class? Si P yan yung load. So gamit yung nakuha mong shear force, kailangan mo daw hanapin si load. Ano daw yung value ng load? In order to get that, no, kailangan nating malaman kung ano bang itsura ng beam. So magbibigay ako ng example ng beam. So halimbawa, yung beam na to sa example na to ay simply supported, then yung load niya ay nasa pinakagitna. Letter P. Then yung distance niya or yung length ng beam ay 10 meters. Okay? So ngayon, binigay ko na yung itsura ng ating beam. Ano ngayon yung gagawin natin? Actually, class, meron tayong mga shortcut methods or formula sa mga common loadings ng mga beams, no? Ano yun? Ito po yun. Actually, etong picture na to ay notes ko nung ako'y nagre-review pa. So, meron tayong makikitang mga different types of supports dito and beams. Ito, simply supported, yung nasa left side. Etong nasa gitna ay cantilever. Then yung nasa dulo is yung dito, fix, no? Both fix. Pero, ang ibibigay ko lang po sa inyo dito ay yung number 1, number 4, number 5, number 7, at number 8. Okay? So ngayon, paano natin gagamitin yung mga nandito, class, na formula? Yung mga formula na to, class, is iahambing natin yung example. Di ba yung example, P nasa gitna. So, P nasa gitna, hanapin natin, number 4. Di ba ito yon? In number 4, meron siyang formula na tatlo. Lahat yan. Vmax, Mmax, at deflection max. Ang hinahanap natin is due to shear force. Tama? Due to shear force. Ano ba yung given na formula dito due to shear? 'Di ba? Vmax is equals to P over 2. So therefore, Vmax sabi P over 2. Ano ba yung V natin? 'Di ba? Meron tayong 398.51 is equals to P over 2. So ngayon, pwede na nating hanapin si P. 398.52 ay 0.51 times 2. 797.02. Na-gets, class? Okay, sige. Letter D tayo. Hanapin si P kung ang dahilan ay moment. Same pa din yung ating beam ha. Same pa rin yan ha. So, tingnan natin sa formula. Ito pa rin yan. Number 4. Yung formula ay Mmax is equals to PL over 4. So, lista ko lang dito, class. M PL over 4.
Si M, meron tayong value ni M kanina, 224.96 is equals to P. Yan yung hinahanap. Yung L is yung length ng beam. That is 10 meters. Ay, over 4. Therefore, pwede nating masagutan to. 224.96 divided by 10 times 4. 89.984 kilonewton. Any questions po? Class. Goods na ba tayo? Goods. Anong tanong ha? Okay. Okay. Sige, para mabilis tayo matapos, proceed tayo class sa ating last topic. Actually class, gusto ko talagang magpa face to face ngayong araw, no? Kaso, online kasi, online week nga ngayon, no? Kasi ang tagal ko ring nabakante ng ilang linggo na hindi ko kayo nami-meet. Siyempre, nakakamiss din yung mga estudyante, no? So, nakakamiss din magturo. Eh kaso wala, online tayo. Kasi this would be our last meeting po for December. Kasi sa 20, hindi niyo po ako mamimit neto. Kasi po ako ay magpapanel sa isang research. Okay, so absent si sir nung 20. Magbibigay po ako ng seat work nito. Okay? Goods ba? Okay. May aangal ba dun? Wala naman siguro, no? Sana naman wala. Kaya pilit talaga ako na magpa face to face ngayong araw pero ayaw na. Napuyat din naman ako eh. Okay lang 'yun. Ano 'yun? Wala naman kami Sorry na po. Kasi wala akong naiisip na ibigay. Alangan namang pag-quizin ko kayo ng Sabado. Sige, quiz na lang. Oh. Oh, 'di ba? Seat work na lang, 'di ba? Seat work na lang tayo ng 20. Okay? Seat work na lang no para medyo masanay tayo sa pagso-solve. Okay. So last topic class para mabilis tayo makapag-lunch. Gutom na rin ako eh. Effective length factor. So ito class, ito sobrang dali nito. Kung gusto niyo tumaas yung grades ninyo, dito kayo magbatak, no? Sobrang dali lang nito. Wait lang. Sa effective length factor class, kung matatandaan ninyo, naituro ko na rin to eh. Saan ko naituro to? Sa column. 'Di ba meron tayong graph? Yung K na yan, tawag kasi natin dyan, effective length factor. Okay? Yan din yun. Ngayon, itong ituturo ko is for frames. Okay? Alam nyo ba yung frames, class? Alam nyo ba yung frame? Alam ba? May idea ba kayo sa frame? Hindi ko nakikitang tumatango eh. Meron ba? Or wala? Wala? Wala. Rinig ba ako? Wala? Goods? Or meron? Wala po, sir. Sige. Sige. Okay, thank you. So frames, when we say frames class, grabe naman yung mga ibang professor nyo. Nagtuturo pa ba yung iba? Naku po. Okay, yung frames class, when we say frames, that is the combination of columns and beams. Okay? So kapag sa isang bahay, halimbawa yung bahay namin, syempre may poste yon, may column yon, ito yon. O syempre may biga rin yon, ayan yon.
no? Kapag pinagsama mo na silang dalawa, syempre makakabuo ka na ng structure. Ang tawag natin doon ay frames. Okay? So, ibig sabihin, meron na tayong beams, meron na tayong columns, makakabuo na tayo ng frame. Okay? Since naturo ko na yung column, naturo ko na yung beams, pwede na siguro tayong mag-proceed sa frame. Okay? Okay, madali lang to class. Paano to? Kunin ko lang yung mga example sa last section na. Okay, game. Okay. So dito para sa effective length factor class for frames. Actually, kailangan natin nung tinatawag nating steel handbook. Anong itsura nun? Ito po siya. Nakikita niyo yung camera ko. Ito. Yan. Makapal yan, no? Hindi ako itong itong book na yung makapal. Actually, kailangan natin yan ng libro na yan. No, ano ba yung libro na yan? Ah ano ba yung nilalaman nito, class? No? So, yung nilalaman nito, class, ay, tignan nyo ulit, sira na, ay specifications ng mga steel members. Yun, specification ng mga steel members and properties pala. So, yung mga values na to, tingnan nyo to. Ayan, yung mga area, depth, thickness of web, PF, etc. Lahat yan nandito sa libro. So ano yung makikita nyo sa libro na to kapag meron kayo? Ito po yun, yung nasa baba. Halimbawa, gusto nyong makita yung properties ni W shape 12 by 58. Kung makikita ninyo, ito yon. So lahat ng kahilera niya, yan yung properties niya. Okay? Ayan. Okay, ganun lang gamitin tong libro na to. So, sa amin kasi, ni-require kami ng professor namin ng college ako na bumili ng ganito, no? Kasi marami kaming sinosolve na still problems. Tapos yung mga given na ganito, ito, ayan, yan, gaya nito. Ayan, itong pre-provide ko na. Kami mismo yung naghahanap. So, mamalikmata ka lang, naku, mali na yung maisasagot mo kasi mali yung given na naisulat mo, no? Pero yun nga, sa libro na to, makikita ninyo yung specification and properties ng steel na gusto nyong hanapin. Okay? So sa actual, hindi na kayo bago sa libro na to kasi na-introduce ko na. Okay? So ngayon, proceed tayo sa example na agad. Joke lang. Formula muna. Sa formula nito, class, ng ating effective length factor, meron tayong tinatawag na psi. Psi po tawag dyan ha. Hindi ko alam kung anong spelling yan. Kung psi ba o psi ba. Hindi. Yung nasa una. PSY yan. Ayan siguro yung tamang spelling niyan. Or tawag namin dyan ng college. Ano yan? Trident ni Poseidon. Basta ganun yung itsura niya. Ang pangit lang ng drawing ko. Yan. Ang formula po for our psi is summation of EI over L all over summation of EI over L. Yung nasa taas ay column,
yung nasa baba ay beams. Okay? At kung titingnan nyo class, ano bang subject natin? Di ba steel and timber? Etong effective length na to ay for steel to. So therefore, yung E natin ay 200 gigapascal. Tama? Yung E natin ay 200 gigapascal. So pwede nating sabihin na equal lang yan. Pwede nating i-cancel out yan, no? So ang final formula na lang pala class is summation of I over L over summation of I over L ng column at ng beam. Okay? Ngayon, nagbabago yung psi kapag ito ay pin support at nagbabago rin yung psi kapag ito ay fixed support. Yan lang naman yung dapat nating tandaan, no? Okay ba? Okay. So example tayo. Nakasid ako. Sorry. Okay. Plate number 2, effective length factor. Actually, class, etong example na to, exa activity yata nung ng isang section, no? Na dati last year hawak ko sa TOS. Pinasagutan nila sa akin. Hindi daw nagtuturo yung professor nila tas nagpapa-activity. Okay, so kinuha ko na lang to. Ito na lang gamitin natin. Okay, game. Kung makikita ninyo class, sa picture, meron tayong frame. Di ba yan yung frame? So, determine the effective length factor for all the columns of the frame shown in the figure if the frame is not braced against side sway. Wait lang, yung ano pala. Saan na yan? Mamaya ko nanapin. Okay, again, basahin natin ulit. Determine the effective length factor for all the columns of the frame shown in the figure. If the frame is not braced against side sway, use the alignment charts. Use the information of moment of inertia from the example. So sa example ng professor nila class, given na po yung mga steel members. Ayan na yun. Specification ng bawat steel members. Nandito na rin yung inertia nila. No? So binigay na rin yung inertia. Pati yung length, andyan na rin. No? Tapos yung I over L na ratio, yan na rin yun. So example tayo, dinivide lang naman yan. 82.7 divided by 144. That is 0.574. Ito rin yun. No? Okay? So, yung itong inertia, makikita natin yan sa steel handbook. Pero yung length na to, wala yan sa steel handbook. Nasa mismong problem yan, ha? Asan yung 144? Ito yung 144. O, 144. Okay? Okay. So, example tayo, class. Kunin natin si effective length factor ng column AB. Ayan yung gusto ko. Okay? So, lagay natin dito, class. For AB. Okay? So, for AB. Ngayon, binigyan tayo ng dalawang points. Point A at point B. Kasi di ba column AB yan? So, at point A or at joint A, muna tayo. Okay? At joint A, ano ba yung joint A? Tingnan natin dito. Si joint A ay support mismo. Tama? Si joint A ay isang pinned support.
Alam nyo ba yung itsura ng mga different types of support? Fixed support, pinned support, roller, hinge. Alam nyo ba itsura nun? Okay, so sana alam nyo ha. So pinned support, that is point A. So sabi dito, ang psi mo daw kapag pin ay 10. So lalagay natin dito, psi A ay 10. So at joint B naman tayo, class. At joint B naman, asa na yun? Ito no, sa taas. Hahanapin natin si I over L ng column. Ito yung mga column na nakadikit sa kanya. No? At I over L ng mga beams na nakadikit sa kanya. In this case, isa lang naman. Okay? So, yan yung mga kailangan natin. So, ano bang formula natin? Di ba? I over L column over I over L beam. So, si column muna yung titignan natin. Ano ba yung column na nakadikit sa point B? Di ba ang nakadikit kay point B ay column AB mismo? AB. So, AB check at si BC. Si BC check din. So, ano yung value ng I over L niya? Provided na rin, 0.574 at 0.689. Lalagay ko lang dito, 0.574, 0.689. Over, ano ba? Over beam, di ba? I over L ng beam. Yung beam niya ay si BE. Tama? BE. So, hanapin natin si BE. Ito si BE. 3.333. Okay? Meron pa bang beam na nakadikit bukod kay BE? Wala na, di ba? In this case, ito na yung ating solution. So, 0.574 plus 0.689 over 3.333. Answer is 0.38. Okay? Ngayon, meron ka ng psi A at psi B. Usually, class, itong psi, sa ibang, kung manonood kayo ng YouTube, no? Uh, minsan, dinedenote din to as G. GA or GB. Pero, sabi kasi ng prof ko sa amin dati, psi yan eh. So, psi na rin ang turo ko sa inyo. Psi A at psi B. So ngayon, gagamitin na natin yung graph na sabi ko i-print ninyo, tama? So sana meron kayo netong copy for our face-to-face. Kasi sa exam kasama to syempre. Ngayon, makikita ninyo class, meron tayong magkamukhang graph. Pero kung titingnan ninyo, magkaiba yan. Yung highest value dito para sa left side na graph ay 50. Dito naman 100. So paano natin ginagamit to class? Ginagamit natin to, basahin natin yung nasa taas. Alignment chart, sidesway inhibited or brace frame. When we say sidesway inhibited class, ibig sabihin nun, wait lang ah. Ibig sabihin nun, yung paggalaw ng ating frame ay bawal. Inhibited siya eh. Or ibig sabihin, brace yung frame mo. Okay? Brace yung frame mo. Sturdy. Hindi niya hahayaan na gumalaw yung frame. Okay? Kapag ganun daw, ito yung gagamitin mong graph. Okay? Sa kabila naman, kapag ang frame mo naman daw ay sidesway uninhibited, isa na yung green. Pwede daw gumalaw. Ang gagamitin mo naman ngayon ay yung right side. Okay? Or hindi siya brace. Unbraced frame siya. Okay ba?
So, basahin natin yung tanong, class. Ano ba sabi dito? Determine the effective length factor of all the columns of the frame shown in the figure. If the frame is not braced against side sway. If the frame is not braced. Or ano yon? 'Di ba? That is unbraced. Hindi daw siya brace. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin ay yung right side. Okay ba yon? Okay. Ngayon, yung mga value ng psi, ayan po yung pinaplot natin. So, psi A muna tayo. Psi A is 10. Asan ba si 10? Ayan o, sabi ko sa inyo class eh. GA or GB yan minsan. Pero sa akin, ayan na. Okay na yan. So, 10. 10 si psi A. No? 10. Si B naman, 0.38. Kung makikita ninyo, meron tayo dito 0 to 1. Tapos, kung evenly distributed yan, syempre, pwede nating sabihin na ito ay 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 at 1. Di ba? 0.2 yung interval. So ngayon, yung ating lumabas na sagot ay 0.38. So ibig sabihin, malapit-lapit yan sa 0.4. Okay? Ngayon, yung two dots na yan, ipagko-connect ngayon natin yan, class. No. Ito na nga lang. Yan. Pagko-connect natin ngayon yan. Ngayon, kung saan po dumikit yung linya sa gitna, which is ito, yan po yung value ng K natin. So in this case, ayan yung K, di ba? Gitna. In this case, tumapat siya dito between 1.5 to 2. Ang interval niyan ay 1.6, 1.7, 1.8 at 1.9, then 2. Saan siya gumitna? Di ba gumitna siya sa 1.7 at 1.8? So pwede nating sabihin, class, na ang K dyan ay 1.75. Si K ng AB ay 1.75. Okay? Nagets? Ganun lang yon. Nagets ba yon? Okay. Ngayon, class, kung kung natatakot kayo na, hala, kailangan diretso yung line ko. Talaga naman, no? Kailangan diretso yung line ninyo hangga't maaari. Pero kung natatakot kayo na baka magkatalo tayo sa decimal, feeling ko naman hindi. Kasi po, ito ay assumption lang. Hindi naman tayo pare-parehas ng drawing yan sa actual eh. 'Di ba? So baka yung iba dyan, 1.7 yung mailagay, 1.72, 1.73 yung mailagay. Pero hanggat maaari, malapit dun sa sagot ko, goods naman na yon. Okay? Yun lang. Yan. Okay? So, last tayo na column. Huwag na natin lahatin yung column kasi ganun din yun eh. Pare-parehas lang yan eh. Okay? So, si column EF na tayo. Yan. Burahin ko lang yung kanina. Yan. Si column EF na tayo. For EF. So, binigyan ka ulit ng dalawang letter. Siyempre, yan na yung mga joint mo. At joint E. Okay? At joint E, kung titingnan natin, asan si E? Takpan na. Ayun, nasa gitna. Tapos, yung column na nakadikit sa kanya, si EF at si DE. Tama ba? So, asan si EF at DE dito? Si EF, asan? Ayan. Si DE, ito. Okay? So, ano nga yun? 1.014. 1.014. 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1.014 . 1
plus si EF na 1.217 divided by yung mga beams na nakadikit naman sa kanya sa point E. In that case, ito yon, no? So ano yun? BE at si EH. Asan si BE? BE, EH. Yun. 3.333. Saan yun? Plus, asan si EH? 4.861. Okay? So, pwede natin masolve to, class. 1.014 plus 1.217. 3.333 plus 4.861. Answer ay 0.27. Okay? At joint F naman. Joint F. Asan si joint F? Ito. Yung column na nakadikit sa kanya, isa lang, EF lang. Ano ba si EF? Wait lang, purahin ko lang ito. EF ay ito. 1.217. Then, yung beams na nakadikit sa kanya, ito lang yon, dalawa. Si CF at si FI. CF, FI. 1.867 plus si FI na 2.106. Okay? So, pwede na nating masolve ito, class. 1.217 over 1.867 plus 2.106. 0.31. Unitless look, class, ha, kasi ratio lang naman to eh. Okay? So, goods pa ba kayo dyan? Goods pa? Yan. So, para dito sa Psi F class, asan si Psi F? Ay, Psi E pala muna. Right side pa rin yung gagamitin. Di ba? 0.2 to 0.4, 0.6, 0.8. Ang answer ko ay 0.27. Si 0.2 at 0.4, 0.3 tong gitna. Di ba? So, medyo baba tayo ng konti. Mga dito. Ay, hindi. Mga dito. Yan, mga dyan. Yung isa naman, 0.3. 31 pala. 0.31. So, gitna ng 0.2 at 0.4. Yan. So, connect lang natin yung dot. Yan. Tapos, saan nag-intersect? Dito. So, ito ay 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, at 1.5. So, pwede nating sabihin, class, na ito ay 1.1, si column EF. Okay? Any questions po? Ganun lang yun. Dali lang, no? Okay, open na ng cam, class. Okay? Saan na kayo? Yun, thank you po. Goods na? Any questions regarding our two topics for today? Wala naman na? Goods na tayo? Okay, wait lang ha. Yan. Ang konti natin, nag-leave ba yung iba? Wait lang ha. Okay. Tapos class, hindi ko na po kayo pagre-record din na bumili ng handbook ha. Huwag na po kayo bumili nito. Bibigay ko na lang yung mga properties.
ng mga steel natin. Wala nang tanong, class. Goods na tayo sa dalawang topic. Wala na akong utang sa inyo, ha. Puro ako asynchronous eh. Ang dami ko na asynchronous. Ay, nako. Ayoko man. Okay? So, picture muna tayo, class. Bago tayo kumain. Paki-open po ng cam. 4, 6, 8, 23 lang tayo. Sige, okay na yan. 1, 2, 3. Yun. Wait lang ha. 4-5. Yan. Okay. So again, class, konting ano lang, konting tawag dito, konting announcement lang. Sa 20, hindi niyo po talaga ako yata talaga mamimit neto, no? Wala po ako neto. So, magbibigay na lang po talaga tayo ng seat work. Okay? Tungkol sa two topics na to. Okay? Tapos, possible po kasi na hindi na tayo makapag-meet ng 27 din. Kasi hindi alam ko break na to eh, Christmas break. May ganun ba? May ganun, no? O so talagang last ano na natin to. Last meeting na natin for ano, this 2025. Next year na tayo magkikita. Okay? Wala na tanong, class. Goods na tayo, ha? Okay. If ever magkaroon kayo ng question, feel free to ask lang po about sa subject, no? So, thank you, class. Bye-bye. Thank you Merry po, Christmas. sir. Merry Christmas po. Thank you. Christmas po. Thank you.